Hi guys, I'm Ryan Tanyada and I'm the man behind the House of Collab. Ano game? Game! So before, sobrang ibang-iba talaga yung ginagawa ko. I used to be in business, entrepreneur, real estate. Ang dami kong mga bagay na ginawa. I also did producing concerts and events dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya itong ginagawa ko ngayon, sobrang ibang-iba talaga siya. Kasi this time, ako mismo yung artist. Ako mismo yung content creator. And yung pinag-iba talaga ng buhay ko, sobrang layo. Especially nung pumasok on the House of Collab. Like, everything is magnified. To the point na lahat ng bagay ng ginagawa ko, like, nakatingin yung mga tao. And then, every time may pupuntahan ako, impossible talaga na walang naka-recognize or nagpa-picture, everything, ganito, ganyan. Guys, I tested positive for COVID-19. Nagkaroon ng pandemic and then I was so down that time. Sobrang daming mga pangyayari kasi nga it's pandemic. Sobrang iba talaga yung mundo. And then I tried, wala lang, out of nowhere, nag-download lang on TikTok. For some reason, nagustuhan ng tao yung mga contents ko. Tapos nagva-viral yung mga pinopost ko out of nowhere. And then my account started to grow from few thousands to 10,000s to hundreds of thousands to millions. And then, nung time na yun na yung account ko is talagang lumalaki, nag-viral yung mga contents ko. Sinabihan ako ni JB na, Ray, I'm doing something now, which is yun nga, nagtayo siya ng agency for live streamers. And then sabi niya sa akin, Ray, meron kaming planong gawin, ganito, ganyan experience niya nga sa akin. During that time, hindi pa siya talaga fully the House of, wala pang pangalan, hindi pa the House of Collab, and sinasabi niya sa akin kung ano yung mga parang mangyayari, ganito, ganyan. Not exactly the House of Collab yet. And then told him, sabi ko, sige, I'm interested. But honestly, hindi ko naman, sinabi ko, I'm interested, pero hindi pa talaga, like, I'm not 100% committed yet. Kasi sasabi ko sa sarili, parang, mangyayari ba ito? Parang hindi pa ako sure if it would really be inexistent or kung magkakatao ba talaga siya. Tsaka during that time, ang dami kong iniisip pa. Yung pagiging content creator, hindi pa talaga ako 100% na parang, hindi ko pa masabi sa sarili ko, I'm a content creator. Tapos after 2 months, after a couple of months, JB called me, sabi niya sa akin, Ray, malapit na yung plano natin. So, oh wow, tuloy pala talaga to. Out of nowhere, bigla ako nagkakaroon ng COVID. I had severe COVID. I had COVID for 38 days. Sobrang lala niya. Honestly, part of me that time, I thought that I won't make it or I won't survive. And nag-usap kami na ni JV. I still have a COVID kasi I don't wanna be selfish. Sabi ko sa kanya, JV, start nyo na yung The House of Collab kahit wala ako. Sabi ni JV, we won't start the House of Collab without you. You have to be the starter. Everything will start from you. And then, we executed it. After kong gumaling, first day ko na nag-negative sa COVID, dumiretso ako dito sa The House of Collab. And then, I gave JB yung result nung last kong COVID test. And it was negative. Sabi ko, ito yung gift ko sa'yo, James. Let's start The House of Collab. So, game? Game. Just like you guys, I also have a dream. Honestly speaking, si JV yung nag-ano dyan yung man behind. Kasi I still remember na may shoot kami nun dito sa season 1. Nagpo-photoshoot kami, tapos parang nagpapakilala kami. I still remember that time. Tapos sabi niya, Ray, ganito yung sabihin mo, ganito, ganyan. And then say it with full confidence and own it. During the time kasi parang ako yung magli-lead or ng The House of Collab. Hindi ko pa fully grasp. Tapos yung confidence ko hindi pa ganoon kataas kasi nga nag-start pa lang. Tapos may worry din ako that time na what if this fail? What if hindi siya mag-work? What if ganito? I have so many what ifs that time. So parang yung confidence ko wala pa doon. But then again, sobrang pinagplanuhan namin to. And sobrang tagal namin tong ginusto at pinangarap. And even yung COVID ko hindi hadlang. And even before, hindi lang yung COVID ko, may mga struggles din kami nila JV before nag-start yung The House of Collab.
And sabi ko lahat yun nalagpasan namin. So, I don't think this will fail. I don't think God will allow for this to fail kasi hindi lang naman to pangarap ko, hindi lang to pangarap namin. Pangarap to ng maraming tao. At alam namin sa sarili namin na marami kaming taong matutulungan pagka tinuloy namin to, yung mga pangarap nila. Then, that's how it started. Alam, sobrang daming buhay ang nabago ni Daos of Collab. As in, I knew people na who never earned a certain amount pero pumasok sila dito, like hindi unrealistic pa rin sa kanila. And I'm not just talking about monetary, yung growth ng mga content creators financially, and even yung mga accounts nila nag-grow, and even bilang mga tao nag-grow sila dito kasi ang dami nilang natutunan dito na hindi nila nakukuha sa labas ng mansion. But if you're asking me like specific people, sobrang dami talaga. I would say Ana Kuting. Tumatak talaga sa akin yung story ni Ana Kuting. Kasi si Kuting is nagtatrabaho siya sa karinderian. Sabi niya kumikita daw siya ng 200 pesos a day. Nung pumasok siya dito sa Daos of Collab, I mean, hindi ko na kailangan sabihin, but you know, sobrang happy ko lang for Ana Kuting. Always proud and happy for Ana Kuting, yung mga na-achieve niya financially, and then she also grew as a content creator, as a human being. Sabi nga niya, lagi niya sabi, dating karinderya owner, ngayon model na ng billboard, lumabas na siya sa TV, iba't ibang projects, and then there are so many people din. Si Moring sa dating flight attendant, na dati pinapangarap niya lang yung ganong income ng flight attendant siya, tapos nawalan siya ng work nung pandemic, tapos pumasok siya ng The House of Collab na she earned more than what she's making before. Na tipong, dun mo rin masasabi yung tipong si God, iba rin talaga. Yung tipong pag may tinanggal siya sa'yo, mas malaki naman yung kapalit palagi. Ang dami nila, sobra, more than half of them, lahat ng mga na-experience nila dito is ngayon lang nila na-experience. Dito, pagising pa lang nila, may nagluluto ng pagkain nila, naglalaban ng damit nila, may aircon, may wifi, lahat libre, and you know, yung food dito is really okay. Lahat sila na-enjoy talaga yung pagkain. We have so many sponsors na food. Tapos lagi pa tayo may field trip. Tuwing lumalabas, nag-shopping or nagpa-party. Well, syempre, we work hard, di ba? Syempre, sometimes it's also okay na alam mo yun, na mag-enjoy din kasi syempre, para saan pa yung nagtatrabaho ka kung di mo rin naman ma-enjoy, di ba? And yung mga bagay na hindi nila nabibili, hindi nila na-experience, lahat yun nagawa at na-experience nila dito sa Daos of Collab. Yung grow ng mga accounts, sobrang dami nag-grow ng accounts dito, grabe. Ito laging namin nababanggit ito, Wardreynalyn. Nung pumasok siya sa Daos of Collab, she only has 90,000 followers. In just a matter of 3 months, paglabas niya ng Daos of Collab, 1 million followers. Look at that growth, right? More than times 10 yung growth niya in just 3 months. At hindi lang siya sobrang daming ganong content creators. Pagpasok dito, biglang ang laki ng growth. At hindi lang yun sa hindi lang yun sa TikTok. Most of them, pagka pumasok dito, you can call it them as TikToker. Pero pagpasok nila dito, they are full-blown content creators who's really earning from their accounts. Kasi before, nagti-TikTok lang sila, parang it's wala lang, fun lang, masaya lang, enjoy lang. Pero pagpunta nila dito, they learned how they can earn from their accounts. Na pwede pala nilang pagkakitaan, na pwede nilang mabili yung mga bagay na gusto nila para sa nila at sa pamilya nila, nang dahil lang sa paggawa ng contents. Na tipong habang nag-enjoy sila, uy, pwede palang pagkakitaan dito. Ito naman sa loob ng mansion, yung mga content creators na pumapasok dito, na din sila naman yung natutulungan natin. Diba? Instead ako yung lumabas at pumunta sa ibang tao, sila na yung pumapasok dito para, you know, para mabago naman yung buhay nila. And ang kagandahan doon, hindi nila kailangan mag-give back sa Daos of Collab. Ang kailangan lang nilang gawin, is sila naman yung tumulong sa sarili nila, sa pamilya nila, sa ibang tao na kaya nilang tulungan. Ayun yung masabi kong talk effect. Kasi hindi lang isang tao yung nababago yung buhay. Marami. Ako masabi ko lang, una-una sa lahat, maging passionate kayo sa ginagawa niyo. Kasi pag naging passionate kayo sa ginagawa nyo, hindi kayo mag-fail. Kasi pag passionate kayo sa ginagawa nyo, kahit anong mangyari, ibibigay nyo lahat ng kaya nyo. And secondly, attitude kasi, kahit gaano ka kagaling, gaano ka kasikat, gaano yung achievements mo, kung yung ugali mo hindi maganda,
babagsak ka pa din. Ano gagawin mo kung sobrang yaman mo, sobrang sikat mo? Pero lahat naman ng taong malapit sa'yo, ayaw sa'yo at alam yung totoong ugali mo, hindi rin siya maganda. Third and last, I hope you know how to look back. Si The House of Collab naman, hindi yan nanghihingi ng anything na kapalit. Pero wag din sana kayo makalimot kung ano yung mga naitulong sa inyo. At maging grateful kayo. I just want to thank everyone who's been part of my life here in The House of Collab. From the content creators to everyone in the prod team, staff, John, JV, and of course, yung mga fans tsaka supporters ng The House of Collab. Kasi lagi ko itong sinasabi, lagi namin itong sinasabi, wala kami dito kung wala kayo. Kaya I hope you guys keep on supporting us kasi mahal na mahal namin kayo. And sana, walang iwanan. Mapa, Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, kahit ilang cycle pa yan, sana kasama lang namin kayo. Again, I'm Ryan Tanyada, the man behind The House of Collab. Ang tanong, ano game? Game!